A blessed day to everyone. I am Eliza Sandal and welcome again to day 141 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is April 20, 2026. And now is yung character natin ay patungkol kay Solomon. Solomon becoming king. But before Solomon becomes king, there is one person lifted himself as king. So parang nag-self-proclaim siya. Ito nga si Adonijah, a son from other wife of David. So half-brother ni Solomon itong nag-self-proclaim as king. So para sa ating katuruan or scripture for today, ito ay mababasa natin sa First Kings. And it says in verse 1, First Kings chapter 1, and it says in verse 1, Now Adonijah, the son of Haggith, exalted himself, saying, I will be king. And he prepared for himself chariots and horsemen, and 50 men to run before him. So, ginawa niya ito dahil si David ay sobrang tanda na. Siyempre, pag matatanda na, pag mamamatay na, ayun yung kumbaga, sila na yung kailangan ng bagong king. So, si Adonijah, inexalt niya agad o pinoclaim niya na agad na siya na yung susunod. So, nagkaroon siya ng celebration, invited yung mga commanders and some official ni David, except kanila Solomon, Bathsheba, si Nathan na propeta. Sinabi 'to, kay David at siyempre nagalit ito si David. Kasi hindi naman siya yung, inutusan hindi naman si Adonijah yung sinabi ng Diyos na magiging kasunod na hari. Kaya nagalit si David at ang um, ginawa ni David ay inappoint niya agad itong si Solomon. So para sa ating katuruan, number 1, a fool who exalt himself will be humbled. Ito nga yung ng mga nagmamataas ng kanilang mga sarili ay sila rin yung unang ibinabagsak. Si Adonijah, he exalt himself. But when David knows the news, yung nalaman niya yung nangyari, yung ginawa ni Adonijah, he himself anoint Solomon as king. So, napakasakit nun. Nagpa-celebrate ka na tapos biglang ibang tao naman pala yung para sa posisyon na yon. And pangalawa, a wise person who humbled himself be exalted. So, vice versa naman ito. Kung sino ang binababa ang kanilang mga sarili, siyang tinataas ng Diyos. And for number 3, God decides whom He will position in power. This is a wise act. Waiting unexpectantly, hindi yung ikaw mismo yung nag-a-appoint sa sarili mo, nagbibigay ng position sa sarili mo sa kalooban ng Diyos. Many people presume success, but we should not. Dapat we wait, we ask unexpectedly. Pero dapat umaasa tayo at nagtitiwala sa kalooban ng Diyos kasi mas maganda pa rin kung ano yung kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay. And here is an example na sa time ni Jesus in New Testament teaching. Dito nga sa Luke chapter 14 verse 10, it says, But when you are invited, go and sit in the lowest place. Ito yung sinabi ni Jesus Christ. So that when your host comes, he may say to you, Friend, move up higher, then you will be honored in the presence of all who sit at the table with you. So, sa Tagalog, ang dapat mong gawin kapag inimbitahan ka ay piliin ang unang upuan para sa mga karaniwang tao. Para pagdating ng nag-imbita sa'yo, sasabihin niya, Kaibigan, doon ka umaupo sa upuang pandangal. Sa ganun ay mapaparangalan ka sa harap ng maraming panauhin. Kasi mas nakakahiya kung ikaw mismo umupo ka doon sa agad-agad sa upuang pandangal pero may naka-reserve naman pala, hindi naman para sa iyo. Mas nakakahiya kung bigla kang aalis at sasabihan ka ng hindi naman para sa iyo yung inupuan mo. Kaya't magandang pinipili natin yung mas mababa. Ayaan natin yung taong nag-imbita sa atin, humikayat sa atin sa isang lugar na siyang
papalipat sa atin in higher position. And para naman sa ating application, number one, do not presume success. Yes, we are victorious already, but do not presume success. Instead, work humbly toward it. Kasi marahil pwede itong mag-cause ng pagiging mayabang. Huwag tayo maging assuming sa successful na tayo agad-agad nang wala rin naman tayong ginagawa. Na tayo yung makakakuha ng highest position, ng job, or even become in top. But instead, again, work humbly toward it. Dapat pinagsusumikapan natin ng may kababaang loob. Maging mapagkumbaba tayo, work silently, work wholeheartedly to please God and not human master dahil yung Diyos nakikita niya lahat sa atin at siya rin ang magtataas sa atin. And it says in First Peter 5 verse 5 to 6, this is one of the principle of God. In the same way, you who are younger, submit yourself to your elders, all of you. Clothe yourself with humility toward one another because God opposes the proud but shows favor to humble. Humble yourself, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Ang Diyos ang magtataas sa atin. Ang Diyos ang magtataas sa iyo. All you have to do is to take the humble path. And pangalawa, follow the principle of Jesus on humility and honor. Our goal is to be Christ-like by following His principle on humanity or humility, pagiging mapagkumbaba, walang exemption. And to honor, it is not something to seek to clothes in ourselves. Hindi natin ito hinahanap dahil kusa itong ibinibigay sa atin kung tayo ay karapat-dapat katulad ng respeto. And pangatlo, take the humble path and let God lift you up in due time. Again, si Adoniha, sinalungat niya ang Diyos. Itinaas niya yung sarili niya, kaya sinalungat rin siya ng Diyos, ibinaba siya. Focus on how to be humble kasi sa ikabuturan ng ating mga puso palaging may pride dyan. Pero hindi dapat ito yung magiging postura ng ating mga puso. Everyday, kapag lumalabas yung pride natin, everyday we take the humble path. Hayaan natin ang Diyos ang siyang magtaas sa atin. Everyday, ibinababa natin yung ating mga sarili. And now, para naman sa ating reflection, how can we form the discipline of always talking or taking the humble path? And now, before we finally end, let's have a short closing prayer. Let's pray, everybody. Our Father in heaven, we thank you and glorify you for today's devotion, Panginoon, na pinaalala mo sa amin, Panginoon, ang pagiging humble, uh, action with humility, Lord God. Thank you for the life of Jesus Christ, for the life of the characters in the Bibles na ginamit mo para maging modelo sa aming mga magiging kaalaman, Panginoon, sa inyong mga principles in the Bibles, Lord God. Lord, help us not to presume success, Lord God, na hindi align sa inyong kalooban. And Lord, help us not to exalt ourselves, but only exalt by you, Lord God. Ikaw nawa ang siyang palaging manguna sa aming mga daraan, Panginoon. Magliwanag ka at manguna, madakilan ng bawat tao in everyday and in everything we do, Lord God. Ayun lang po, in Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at patututunan tayo na pray na sama-sama sa tayo lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.